Alam mo, nakaramdam ako dito ng parang energy na nakakahilo. Nakakahilo to the point na hindi niya alam kung pupunta ba siya sa right, pupunta ba siya sa left, or punta ba siya doon, punta siya dito. Ang gulo. Hindi siya yung mapirmi sa upuan, no? Alam mo yung parang bata, no, na parang sinabihan ng nanay niya, upo ka dyan, ha? Huwag kang aalis hanggat hindi ako bumabalik. And then the child, no, is like, ang gulo niya, no, ang dami nakakagaw ng atensyon niya, tumayo siya, punta dun, punta dito, no, kind of thing. Okay? So, maybe you're dealing here with someone na posibleng magulo. And yeah, we have here the message of concern. So, whoever this individual is, no, I'm getting this type of energy coming from number 14. When you add it, what will you get? 1 plus 4 is 5. And 5 is the number of changes. No? Parang ikaw to na parang may worriness, pero may gusto kang changes or may pagbabago ka sanang gustong mangyari rito. Parang yun yung concern mo dito sa taon na to. No? Maaring concern ka kasi ganong klase ang energy na binubugan niya. Yan. Parang bumabagabag yun sa'yo. Alamin natin kung ano yun. Kung sino man siya, nagiging espesyal siya sa'yo or espesyal na siya ngayon sa'yo at nagdadala itong tao na to ng kakaibang pakiramdam sa'yo. It's like this person brightens your day in any shape or form. Whatever the case may be, this person could possibly make you smile, pero parang hindi kumpleto, hindi ka satisfied kasi yung may concern ka eh. Maaaring may kinalaman dun sa energy na hindi hindi niya alam kung saan siya papunta. Okay, so let's go ahead and check this out for you. Collective. Oh. Mm-hmm. So looks like kaya pala parang gano'n 'no, na magulo yung parang energy na hindi mawarian, eh, parang hindi niya alam kung saan siya pipirmi 'no. So malayo pala 'no, ang inyong maturity level ng kung sino man 'tong kadil mo kasi lumalabas rito na mukhang mas matured ka pagdating sa approach sa lahat ng pag-iisip sa mga bagay-bagay 'no, kumpara sa kanya kasi lumalabas siya rito bilang bata 'no, bilang immature, okay? Kasi yung energy niya kanina, di ba, while shuffling, is that it gives me this kind of message na parang hindi niya alam kung um, pupunta ba siya sa left, pupunta ba siya sa right. Hindi niya alam kung saan siya pipirme, no? So, alamin pa natin. Okay. Oh. Oh, kaya naman pala. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong nakikita ko rito, mga mahal, no? Ay, mukhang consistent na ganito ang klase ng kanya rito, no, na ginagawa, no, parang parte na to ng kanyang routine sa buhay niya. Yan. Hmm? Right at the center of this reading is the thief. Lumalabas siya rito bilang thief, mga babes, no? So, yan. Ayun. So, ito. Ayun. Diba? Butterflies are the powerful changes of meron dito mga pagbabago for you guys, no? At yun ang isa sa mga parang gustong bigyan ka ng advice ni universe patungkol dito, no? So yeah, we have here unexpected income, beautiful, occupation, and wow, surprise ang nakuha ko rito. Surprise gift. Yan. Surprise gift coming from out of the blue. That's the hand of the universe right in there. So yeah, hi and hello. Bago natin simulan, no, mga babes, no, batiin ko muna kayo. Hi and hello new subscribers. By the way, my name is Yan. Tuloy-tuloy po kayo rito sa aming community at sa mga returning subscribers. Maraming salamat sa wala at patuloy, sa wala ninyong sawa at wala talaga ninyong patid na pagsuporta sa aking mga
babes. So, yun nga mga babes, no? Wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, cross-watchers. Okay? You can flip if you want. Yun ang ibig sabihin nun. And of course, just take how this resonates with you guys. But definitely, there's an energy right here na kaya naman pala hindi siya mapirmi rito. You're dealing with the player. Certified 101% player type of energy. So, nakikita ko that with the courtship concern and the child in here, okay, parang meron kang ganitong klase ng intuition. So, pwedeng nililigawan ka na niya ngayon, no? Or bala ka pa lang niyang ligawan, no? Kasi mga babes, no? Isa ka rito sa napupusuan niya. At pag sinabi kong isa ka sa napupusuan niya, ibig sabihin meron pa siyang ibang napupusuan. Ay, naku. Nililigawan niya kayo with a courtship right here or pinaparating niya dito ang kanyang pag-express ng love kuno or pagkagusto raw sa'yo. Pero bakit ganun? Bakit ganun? No? Meron pa rito mga babes, no, na may nakaagaw na naman ng kanyang atensyon. No? Sinasabi niya sa'yo na busy siya at siya ay may trabahong gagawin pero iba yung nararamdaman mo. So ano ba naman yan? Nililigawan ka pa lang niya, wala pang kayo. Or yung iba, sinagot mo na yan, kayo na, no? Pero para siya rito kabuti, no? Parang hindi mo siya mahagilap. Hindi niya alam kung saan siya pipirmi. Yung iba naman, nililigawan kayo nito, pero bakit ganon? Hindi siya laging present. Pero alam mo mga babes, nakikita ko na may bala kayong seryosohin siya, pero may pagdadalawang isip sa inyong side. Yan. So, this could be your reading. Well, mga mahal, wag niyong balaking seryosohin to. Dahil ito yung klase ng energy na hindi niya alam kung saan siya pipirmi. Okay? Ito yung klase ng mga babes, no, ng kung ano, no, nakita ko ng rosas, no, na matinik. So, hindi ko alam kung siya ba ay physically na gwapo or physically na good looking or physically na maganda. Wala tayong gender dito, pero literal na pwedeng ma-appeal siya or malakas ang kanyang dating, no? At iniiwan niyang luhaan ang mga babae or mga lalaki rito, no? Alam mo, marami na rito mga babae ang nasaktan with the bad health, no? Marami na siyang lalaking nasaktan, no? Pinaibig niya tapos yun. Mabilis kasi siya rito, nakikita ko dito, parang mabilis siyang magsawa, mabilis siyang maboring. Okay? So, sinungaling din siya sa nakikita ko rito na may pandaraya siyang ginagawa. No? Parang sinabi niya rito, alam mo kasi, babe, masakit kasi yung ulo ko, masama yung pakiramdam ko. No? Hindi totoo yun, nandun siya, out and about on a date, okay? At huwag ka na magulat kung may chismis kang marinig na nakita yung boyfriend mo, no, sa ganitong lokasyon, samantalang ikaw ang alam mo, no, may sakit siya, nasa bahay, napapahinga, no? So whatever the case may be, you're dealing here with someone. This is something fresh. This is something new. Like literally bagong tao tong kakapasok pa lang sa buhay nyo or paparating pa lang siya at maaaring isa itong prediction, no? Para bigyan kayo rito ng signal na meron ditong tao, no? Na pinaglalaruan or paglalaruan lamang ang feelings mo. Yung iba kasi sa inyo, pag pagdating sa love, of course, seryoso kayo mga mahal, no? Pero siya, hindi siya seryoso. With this concern right here, okay, and 333, you want balance, okay? Parang, ang nakikita ko kasi sa inyo, parang, ang tagal niyo nang gustong magkaroon ng ka-in relationship. And now, this person here, enter your life or will enter your life and you welcome this person here. Pero ikaw to na, for some reason, parang nararamdaman mo na hindi siya nagpapakatotoo sa'yo. Parang may tinatagot nililihim siya, no? Well, nakikita ko dito na isa siyang parang bandido. Wala tayong gender dito, no? Siya ay heartbreaker, mga mahal, love bomber, gaslighter, at toxic yung energy niya. Hindi po siya nagme-maintain sa iisa lamang rito na person, kundi marami po yung kausap. At with the false person in here, kung kausap mo man yan ngayon at sinasabi niyang busy siya, andon, meron siyang ibang kasama at kausap. Pero linawin ko, hindi rin siya seryoso sa kausap niya or kung sino man yung makokonek niya pa. So, hindi ko alam ba't ganyan ang binubuga niya, no? Isipin mo naman, tingnan mo yun, no? Child ang kanyang ini-embodies na main energy. So, ibig sabihin, immature siya. Parang just like a child, playful siya at naglalaro pa lang. Hindi niya pa alam yung commit
meant talaga na ibig sabihin. Pero ikaw, ayan no, lumalabas na mature ka na sa pag-iisip. Doesn't have to be na yung age mo is na adult ka na talaga or whatever, na matanda ka na or whatever. Okay? Yung way of thinking mo is matured ng pwedeng lamang ka sa kanya no, ng 100 paligo o higit pa. Okay? Whatever the case may be, pwede magkaedad kayo or hindi nagkakalayo yung age ninyo, pero lamang ka talaga sa kanya pagdating sa pagiging mature sa isipan. Yan, no? Heartbreaker siya pinapakita sa akin dito at consistent ang energy na. This person is just having fun, no? Parang hindi ko alam kung ba't ganyan yung ginagawa niya rito, no? At hindi ko nakita yung kanyang history, no, ng kanyang pagkabata, pero kasi alam mo, no, sa dinami-dami ng ginawa kong reading sa buhay ko, okay, meron din kasing mga impact yung mga previous na mga experiences na pinagdaanan ng isang tao kung bakit siya uma-action or gumagalaw kung ano ang kanyang behavior right now. So whatever the case may be, pwede kasing meron siyang hindi maganda experience when it comes to love, no? And for him or her to be able, kasi hindi niya matanggap yun eh, hindi siya nag-shadow work, hindi niya inayos yun, hindi niya finix yun. Kasi yun yung malaki niyang fear. At ang ginagawa niya rito, parang feeling niya na overcome niya yun, no? Kapag ganyan yung ginagawa niyang behavior, no? Parang ganito, example lang. Kunyari, galing siya sa isang broken family. Okay? Hindi siya naniniwala ngayon sa marriage or power of pagsasama, no, ng panghabang buhay because of that. Nagkaroon ng malaking impact yun sa kanya. Example lang to ha. And then, this person right here, dahil hindi niya ma-accept yun, dahil nangyari yun sa sarili niyang family, ngayon, nagagawa niya yun. Parang nag enjoy lang siya. Hindi niya hinahayaan na nai-inlove siya. Hindi. Pinipigilan niya, nilalagyan niya ng boundary yung sarili niya, yung wall niya for him or her to be able not to involve any emotions with any person or with any individual na makakadil niya. So, yun ang nangyayari, no? Posibleng ganon. Pero dito, nakikita ko, no, na ganyan ang ginagawa niya. Mabilis dito siya, no, na ma-attract sa iba at mabilis siya rito magsawa at maboring. Okay? So, hindi ko nakikita seryosohin niya kayo, pero nakikita ko na pwedeng nagbabalak na kayo. Lumalabas kasi yung pagpapamilya at pagsesettle sa inyo dito sa tao na to eh. Parang willing kayo na entertainin siya rito. Pero yun nga, hindi mo pa siya ganap na kilala. Yan, uulitin ko lang, this is someone here feels like na new energy or bagong pasok sa buhay mo or baka kakonik mo na to, no? Hindi mo siya maintindihan. Parang balak mo siyang sagutin pero meron ka ritong kutob na hindi mo ma-explain na parang ayaw mo na mag-dive dito sa connection na to. Na parang iba yung gusto mong i-entertain siya. Pero may intuition ka na parang nararamdaman mo or pakiramdam mo no na parang hindi siya nagpapakatotoo sa'yo or hindi siya yung for you. May ganun ka. So, hindi nagsaswak, hindi nagtatama or hindi nagiging compatible yung intuition mo at yung gusto mo sanang gawin. Okay? So, kung ganun man mga mahal, listen to your intuition because that is the way or the medium that the universe no ay pinapadala yung signal na yan sa'yo. Parang caution, no? Na please be aware of red flags kasi nagtataasan ang maraming red flags sa kanya. No? At nakikita ko rito na seryoso kayo sa kanya pero siya hindi. Yun yung nakikita ko. Marami siya ritong dahilan no, makikipagkita sa'yo pero yung pala, no, meron din pala kasi siyang schedule no, na makipagkita sa iba. Yan, nakikita ko rito. No? So, nakikita ko dito mga babes, dahil fresh pa lamang ito or simula pa lang ito, huwag niyong baliwalain yung intuition ninyo kung reading mo to ha. Kasi alam mo, mahal, ikaw ay napaka-precious. You are like a diamond. Hindi ka nga pinapalapitan ng mga magulang mo sa lamok eh. 'Di ba? Nung bata ka pa eh. Tapos dito, masasaktan ka lang sa ganitong klase no, ng pag-ibig. Hindi mo to deserve. Hindi mo to deserve. If this person here is in your life, sobrang deserve mo ng so much more. Okay? So, wag mong balewalain yung intuition mo, babe. Kasi deserve mo yung so much more. Deserve mo na mahalin ng bongga. Deserve mo na napagbigyan ng attention, time, at effort. Deserve mo na hindi i-neglect.
at deserve mo na ma-experience ang love na kagaya ng binibigay mo. So, itong tao na to, hindi ko nakikitang ibibigay niya yan sa'yo, na marami pa siyang kailangang ayusin sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang personal, no, na emotions, no, personal rito na kailangan niyang gumawa ng shadow work, harapin ang kanyang mga fears, no, marami siya rito mga pinagdadaanan na hindi niya kasi hinaharap bagkus tinatakasan niya. Itong tao na to, no, imbes na mamuhay siya no, ng tama at naaayon rito sa mga tamang gawain, pinagpapatuloy niya mamuhay ng ganito. No? Pero alam mo, may tinatakasan siya rito kasi kahit sa sarili niya, nagpapanggap na lang siya. Parang may problema siyang tinatakasan. Baka nga may kinalaman mo ang mga hindi magandang nangyari sa kanyang nakaraan. Oo, kahit tulungan mo siya, hindi ko nakikita na tutulungan niya yung sarili niya rito eh. Kasi parang malayo pa siya ron sa pagpo-focus sa sarili niya. Kasi nandito pa siya sa energy na mag-enjoy ako. Gusto ko tong ginagawa ko, masaya ako rito. Tama tong ganito, walang emosyon, walang attachment, I'm free to do everything. Yan, no? Masaya siya, no? Masaya siya ng ganyan, no? Nakakapagpaluha siya rito, no? Na mga babae, lalaki, iwanan niya pag in love na sila, no? Tapos pag napag-uusapan yung marriage, pag settle down, pag-aasawa, iniiwasan niya yung topic na yan, umaalis siya, no? Alam mo yung ganun. So this person here, wala pa siya nung ganong klase ng thinking. At hindi niya yung maiisip hanggat hindi niya muna sinusolusyonan ang sarili niya ritong problema sa sarili niyang buhay. So with the distant horizons right here, if this is your reading ha, your angels and spirit guides wants to give you advice, no, na habang maaga pa, mag-fly away ka na, no, like this boat na nasa Alapaap. Unti-unti lang naman na dumitouch ka sa kanya kasi yung iba sa inyo, gusto niyo na sana siyang seryosohin eh. Pero your spirits and angel guides, naniniwala silang deserve mo ang more, sobrang more, okay? Kaysa dito sa tao na to, okay? So kung mapapansin mo, no, this is you, okay? Ang boat ay dapat nasa tubig, no, pero dito ay nasa ulap, no, at nasa alapaap ito. So, ibig sabihin mga babes, no, mag-fly away ka dyan kahit na mabagal ang pag-alis mo sa connection na ito. Basta, okay? Kung ano man yung nararamdaman mo, no, spirits are saying na mas maganda na protektahan mo rito ang emosyon mo, protektahan mo rito yung buhay mo kasi itong tao na to ay hindi para sa iyo. Yun yung nakikita ko rito, no? Mas maganda pa nga na ilaan nyo, alam mo na kung nakikita ko rito, mas maganda pa nga na ilaan nyo yan, yung oras, panahon, at ang sarili ninyo dito, okay? Sa pamilya mo, ayun no, sa pera mo, sa trabaho mo, nakakita ko rito, no, ng maganda rito na mga oportunidad with the pathway right here, no? Mas nakakita pa ako ng liwanag dito sa pera nyo kaysa makipag-deal kayo dito sa tao na to, no? Kahit hintayin mo na magbago yan, hindi ko pa siya nakikitang magbago. Kahit sa distant future, miss yan. Alam mo, sa nakikita ko rito mga babes, na itong tao na to, alam mo yung bundok, the bundok is the symbol of blockage or mga parang mga kailangan niyang lampasan or alisin, no? Ang bundok ba madaling akyatin? Hindi mga mahal, 'di ba? Kasi kailangan mag-hiking ka diyan, kailangan mong kumapit bells no para hindi ka madulas bells no at malaglag pababa. Okay? And this person here, no, kung bibigyan ko kayo ng example, no, titingnan niya pa lang yung bundok, yung mountains na yan, pagod na siyang akyatin yan, wala pa siyang ginagawa, hindi niya pa hinakbang yung paa niya. So, ibig sabihin, gusto niyo ba yung klase ng ganitong tao, no, na hindi kayang humarap sa lahat ng mga problema niya, no, at walang kabalak-balak na harapin ang problema niya rito. So, kung ganyan siya, no, paano pa kayo? Yan, no? Baka pumuti na, no, ang mata niyo sa kakahintay. At kahit intayin niyo na pumuti yung uwak, no, hindi ko pa yun nakikita. No, malayo pa yun sa katotohanan na mangyari sa kanya. So, nakikita ko rin dito na hindi naman din talaga itong tao na tong para sa'yo sapagkat ayun. Nakita mo ba yan? This is the hand of the universe right here with the gift. Yan, no? It's like the out of the blue gift. Okay, nakita ko yung parang sa Four of Cups energy, yung one hand, no, out of the blue na lumabas, holding that big chalice, no? So, nakikita ko rito na sinasabi rito ng spirits and angel guides, focus to your family,
Focus with your dreams kasama ang pamilya mo, no? At tahakin mo ang ibang direksyon, no? Something better is waiting for you. Sobrang better pa nga, 'di ba? Unexpected na hindi mo inaasahan, no? Unexpected na oportunidad sa trabaho, unexpected rito na kaperahan, no? Maaring may recognition, may promotion, may incentives, maganda rito na reputasyon, at I'm seeing you gaining a lot of recognition and respect, business, trabaho, job, or career man yan. At may, pa-surpresang gift dito sa universe, kung mapapansin mo mga mahal, no, naka-ribbon pa ito, no? At dito nakikita ko, no, na ito ay something to do with love. This ribbon symbolizes tying the knot. And red is the color of love, passion, and flame. And whatever it is, I do sense, no, na this is your infinity and beyond. Number 17 could be significant to ya. 1 plus 7 is 8. And 8, when you see it, no, it's like an infinity symbol. So, ibig sabihin, no, maaring pinagpo-focus ka, i-divert mo sa ibang direksyon ang iyong atensyon at hindi dito sa tao na to, no, na pinaglalaroan lamang ang emosyon at feelings mo. You know that song? I remember that song, no, yung "Huwag kang maniwala dyan, di ka niya mahal talaga. Dagdag ka lamang sa milyon-milyong babae niyan." Yan, 'di ba? Huwag naman sana. Yun, 'di ba? Huwag naman sana kasi meron dito, no, na mag-mamind sa'yo, no? Anong sunod doon? Akin ka na lang. Yun, 'di ba? Akin ka na lang, 'di ba? So, wag niyo ipakanta yung kay Morissette, mataas yun. Akin ka na lang, yun 'di ba? Bongga. So ibig sabihin 'no, meron kayo ritong tao 'no, na maaaring makilala mo basta alisin niyo ang atensyon at inyong emosyon 'no, na ngayon ay hindi pa gano'n kalalim para dito sa taong ito na ka-deal ninyo dahil hindi siya ang para sa inyo 'no. Mai-stress lamang kayo sa tao na 'yan 'no, dahil meron dito kayong makaka-tie the knot. Ano bang ibig sabihin ng tie the knot, Miss Yan? Tie the knot, 'di ba, is yung marriage, someone you'll marry, tying the knot, someone na talagang makakasama mo dun sa forever, lifetime future spouse, kumbaga. So yeah, thank you so much, Collective. Sarang heal, love, and light. Annyeong.